What's up sa inyo mga kagwa? Ngayong araw nga guys, naglibot-libot kami ni Deo. Naghahanap kasi kami ng mga second hand na motor mga kagwa kasi balik din natin ibenta. Kumbaga bilihin natin sa kanila ng mura tapos tubuan na lang natin kahit 2,000. Pangit kasi yung pera natin guys ay natutulog lang. Hindi naman kasi tao yan, ako laging natutulog ay tumataas mga kagwa. Kasi pag tinago mo yung 1,000 yan, kahit ilang taon pa lumipas yan, 1,000 lang pa rin yan. So cut the long story short mga kagwa, hindi namin nagustuhan ni Deo. Kumbaga hindi pa namin sure na hindi magustuhan. Kumbaga babalikan pa lang namin kung sakali. Kasi hindi naman pwedeng bara-bara na lang, content nakita mo na kukunin mo na agad. Dapat talagang pag-isipan ng mabuti para di ka rin malugi. Baka kasi sa pagmamadali mo, mali pala yung nakuha mo. Kaya ito, tumambay muna kami dito sa 7-Eleven. Pinabili ko na rin siya ng tubig kasi ako may dala ako. Tapos nag-usap-usap na lang kami kung anong plano namin doon sa tinignan namin sasakyan. Motor pala, Sir Ray. At pagkatapos ng mga kagwa, pumunta na kaagad kami dito kay naninong ko. Pagdating nila, kumakain sila kaya napakain na rin kami ni Deo. Bali, nagdagdag ngayon ninong ko ng 2 pang order kaso ginawan take out ng may-ari. Kaya yung nilagyan ng pagkain namin na hindi plato, styrofoam. Hindi naman styro to bro, alam ko kasamahan lang to ng mga pack lunch. Kaya no, pagkatapos namin kumain doon mga kagwa, pumunta na lang agad kami dito sa tambayan namin. Mala dito nga lang kami nagtatambay lagi sa likod kasi malamig, wala masyadong init tsaka maraming puno. At presko pa, may kausap pa kasi yung ninong ko dun eh. Kaya kami lang muna mga kagwa. Pero maya-maya yung mga kagwa ay bumalik rin siya at sinabihan niya ako na pwede ba daw muna matulog siya kasi masakit na yung ulo niya. Tapos sabi niya pa magmerenda na lang kami mamaya pagkagising niya. Siguro mga 20 minutes later nun mga kagwa, umuwi rin kami. Nag-iwan lang ako ng text sa kanya na uwi na lang kami. Baka kasi maobligar siya sa amin dun sa labas mga kagwa. Tapos maputol-putol po yung pahinga niya kaya napag-isip-isip ko na uwi na lang kami para hindi na siya madisturbo. Parang pumunta nga lang kami ni Deo dun para mag-lunch no. Bali dumating na nga kami doon mga 12:30, tinansya ko taglang 12:30 para hindi na kami malibre ng lunch kaso tiyempo rin kumakain sila ng lunch. Kaya na pagdating ko sa bahay mga kaigwa, si Guada ayaw na naman kumain ng dinner kaya nagluto na lang ako ng pancit canton. Gusto niya na lang daw kainin ngayon pancit canton at saka itlog kasi busog pa daw siya mga kaigwa. So ayun, nagluto na rin ako agad mga kaigwa para makakain na rin kami. Bali 3 itlog ngayon niluto ko dyan mga kaigwa kasi 2 sa akin, 1 lang sa kanya kasi ako gutom na gutom talaga. Hindi ko alam dito kay Guada mga kaigwa, hindi talaga mahilig sa kain to. Yung makadalawang kain ka na mga kaigwa pero siya pag-uumpisa pa lang sa isa. Hindi talaga pwede dalhin sa itulukan to mga kaigwa kasi malulugi lang yung binayad nyo. Kaya ayan, minikos-mekos ko na yung pancit canton mga kaigwa. 2 piraso lang yan mga kaigwa. Ang liit na ng 2 piraso ngayon mga kaigwa. Dati 1 lang yan mga kaigwa. Sobrang dami na. Pamahal na kasi yung bintahan ngayon mga kaigwa. Hindi ko naman sinabing kasalanan ni BBM yun mga kaigwa. Basta importante dyan mga kaigwa, magtrabaho na lang tayo para may makain tayo sa araw-araw. Bali pinasuyo ko na kaigwa yung pag-mix ng pancit canton at saka yung mga mix niya mga kaigwa para ako na lang dun sa itlog. Babalatan ko na kasi yung itlog mga kaigwa para pagkaupo mo sa mesa wala nang ibang gagawin kundi kakain na lang. Kasi mapuputol lang yung sarap ng kain mo kaigwa kung magbubalat-balat ka pa doon. Kaya napag-isip-isip ko, nabalatan ko na lang lahat para wala na ibang gagawin. Kaya nung nabalatan ko na lahat mga kaigwa, tinawag ko na agad si Guada para makakain na kami. Bali hindi pa nga natin nagawa yung poset natin mga kaigwa, nang bibili pa niya ako ng poset siguro. Medyo busy lang talaga sa panahon ngayon mga kaigwa kaya hindi ko pa nagawa-gawa yun. Pero bibigyan rin natin ng oras yan mga kaigwa, siguro mga this week magawa ko na yun. Saglit lang naman kasi gawin yung mga kaigwa, nakadepende na lang pag nagkalawang na. Kasi mahirapan tayo sa pagbaklas pero I think kaya lang yun, basic lang yun. Kaya ito mga kaigwa, kumakain na kami. And nakikita nyo hindi nag-rice si Guada dyan mga kaigwa, ako lang yung nag-rice dyan. Sabi kasi ni Guada mga kaigwa, ayaw nyo talaga mag-dinner ngayon. Kaya yun, sabi ko magluto na lang ako ng pancit canton pero nung narinig niya gusto niya rin palang kumain. Ganyan talaga yung mga babae, pickle-minded talaga, paiba-iba isip no. Kayo ba mga kaigwang mga babae dyan, pickle-minded rin ba kayo? Lahat ba kayo ganyan? Aru! Sige na mga kaigwa, kain na muna kami, baka kasi makunat lang to pagtatagalan pa namin. Ingat! Bye!